Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ngayon po, ang love life ng ating Pangulo at ang ating First Lady. Ang, parang ano lang po yan teleserye. Ang pinakamakakapangyarihan sa ating bansa, may magandang balita tungkol sa kanyang pag-ibig, love life sa First Lady. Pakinggan po natin ang balita. Talagang solusyon ito eh. Pakinggan po natin. Binahagi ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang kanilang love life bilang first couple sa pinakabagong vlog na inilabas ni PBBM. Walang takot na sinagot ng first couple ang ilang tanong ng netizens tungkol sa kanilang buhay mag-asawa. Para sa Pangulo, wala silang itinuturing na sikreto kung paano nila napanatili ang isang malusog at pagmatagalang relasyon. Ang direktang komunikasyon aniya ang isa sa mga susi sa kanilang matagumpay na pagsasama. Nakilala ng Pangulo ang unang ginang sa New York noong 1986 at nagpakasal sila sa Italy noong 1993. Pakinggan ilan sa mga bahagi ng kanilang vlog. Don't let stress get to you. I guess. Yeah, I guess it's good. Laugh whenever you can. Be grateful for what you have. And we're all blessed one way or another. Just be grateful. You'll never be perfect, but just be grateful. I suppose it's just direct communication. Don't communicate through your phone. Talk to each other face to face. Don't bother with social media when it comes to relationships. Talk to each other face to face. Hold hands. Go have dinner. Walk down the beach. Do something, but don't do it digitally. Yan po mga katambay. Ang ating Pangulo at ang ating First Lady na nagbahagi ng idea o sikreto ng kanilang love life para tumagal nga naman ng ganon, di ba, sa sitwasyon. Masaya naman po tayo mga Pilipino, tayo po mga katambay sa relationship nila dahil pinananatili nila yung kanilang hanggang ngayon, di po ba? Pero sa isang banda, dapat lang naman, wala namang problema sa lalo sa pinansyal, wala namang problema yung mag-asawa di ba? Katulad ni President Marcos, pinanganak po yan na sinasabi nga ng mga matatanda nung araw na pinanganakan ng may gintong kutsara o gintong tinidor. Isama na natin yung gintong sandok. Di ba? Walang problema ang dalawang pamilya na ito. Yung isang pamilya na ito na mag-asawa. Dahil parehas pong mga milyonaryo, di po ba? Kaya lang po talagang okay lang naman dahil araw ng mga puso. Kaya lang nakakaano lang po sa bigat ng problema ng bansa bilang ikaw tinatawag na lingkod bayan o pangulo. Ikaw ang may karapatan na yung aming mga paghihirap lalo sa mga food security kontrolado mo lahat 'yon, Mr. President. Napakasarap po sana kung lahat tayo katulad mo na pag-araw ng araw ng mga puso pare-parehas natin mabibigkas yung sinabi mo po na you know, yung sa ating asawa pwede tayo maglakad sa dagat. Lahat at mabibigkas natin yung mga katagang mahal kita aking asawa, di ba? O aking sinisinta. Kaya lang sa mahihirap na tao na kumikita lang ng regular, uunahin po nila, Mr. President, dahil sa mahal ng bilihin, yung kumakalam na sikmura ng taong bayan. Lalo yung mga minimum wage nga lang po. At yung iba, hindi pa kumikita ng ganon. Di ba? Sana po, sana po, tutukan muna natin, Mr. President din, yung ating nagtataas na nagmamahal ng mga bilihin, di po ba? Ito po, mga ganitong bagay Siyempre po, yung mga Pilipino, katulad po namin, naiinggit po sa sitwasyon din ninyo.
Dahil kayo po, walang problema. Napakayaman nyo na. Mga talagang ang inyong kayamanan kaapu-apu-apuhan nyo, hindi na maghihirap. Di po ba? Samantalang yung mga Pilipino na sinasabi nyo na iaangat, pangarap, yung pangarap nyo sa Pilipino, 2 taon na po. Sana po yung pangarap kahit po isa lang, meron po kaming malasap o maramdaman, Mr. President, lalo po sa food. Yung inyong pangarap na 20 pesos na bigas, sana po hindi lang pangarap po yun. Tutukan nyo po na mapababa naman po ang presyo kahit po bigas. Dahil unang pangailangan ng bansang Pilipino, ang bansang Pilipinas, lalo ang majority may hirap, bigas po ang talagang napaka kailangan namin na pangunahing pangailangan namin, lalo pagkain, di po ba? Tapos pasasayahin lang tayo, ganito na parang ang buhay dali-dali. Pagka dito sa ating presidente, sa First Lady, napakadali ng buhay para sa kanila. Wala po kasi sila iniintindi, di po ba? Mayayaman nga, mabilyonaryo. Mayroong mga katulong, di ba? Sagana sa pera. Kahit anong oras, pwede silang kumain sa labas. Di po ba? Magkwentuhan. Di po ba? Yun na lang ang gagawin ng mga ganitong klase ng tao sa ating mundo. Lalo yung sobra-sobra nga yung kayamanan sa lupa. Dito po sa Earth. Di po ba? Ano pa gagawin na sa buhay nito? Di puro pasarap. Di po ba? Dahil nga wala naman sila intindi. Hindi paggising nila kakain na lang sila. Hindi naman sila magtatrabaho na dahil yung pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Hindi naman katulad nating mahirap. Mismo tayo ang magtatrabaho para makahanap ng pera. Di po ba? Yun lang ang big difference na katulad po nila ng mga Araneta sa Marcos na talagang binasabi ko nga, pinanganak na may sandok na ginto. Kasama pa kaldero, kaserola. Di ba? Kutsara, tinidor, puro ginto. Di ba? Pati arinola yata, ginto na rin. Ay, nako. Nakakalungkot lang. Ma-appreciate naman po yan ng mga nagmamahalan na mayayaman din. Yun ang makaka-appreciate nyo na hindi kailangan na magkayod para buhayin yung pamilya nila na ilan ang anak, may pinag-aaral, di po ba? Ay, nako. Yan po ang nakikita natin ngayon bilang mayayaman nga po ang ating presidente, First Lady. Ang mananunungkulan sa atin kasi ngayon, hindi natin pwede iparehas sa atin kasi hindi po sila nakaranas ng kahirapan, mga katambay. Kaya po yung ipinakikita nila sa atin na ganyan, talagang yan po yung realidad nila. Pinakikita po nila sa atin yung napakadali ng buhay para sa kanila. Kasi wala po silang iniintindi. Hindi po katulad natin na mahihirap. Paggising pa lang natin, talagang yung katawan natin, hanggat maaari, pwede natin doblehin ang ating lakas para sumapat ang ating kinikita pang araw-araw. Di po ba? Kaya yan po ang movie. Yan po ang realidad ng nakaupo ngayon sa ating bansa na talagang puro pasarap ang ating makikita sa kanila dahil yun po sila mayayaman. Di ba? Wala pong iintindihin niya kundi pasarap. Siyempre po. Pangalawa na lang yung sasabihin na ibabangon tayo, bagong Pilipinas. Nakikita ni Mano, komento ni Kamano. Pero sa kabila siyempre, sarap buhay pa rin, di ba? Travel pa rin po sila. Yun po ang naagis na nila Yung pangtanggal stress na rin nila, travel. Punta sa around the world. Ganun po, mayaman Pero sa kabila meron naman daw pumapasok na investment sa atin na nag-i-invest. Tama lang po yun, di ba? Sa laki ng ginagastos mo travel, nakakahiya naman na walang pumasok na investor o investment sa atin, di ba? Taon-taon may budget siya na kilalaki, di ba? May mga extraordinary pa. Yun lang po mga katambay, ang ating komento sa mga hindi nakaranas na kahirapan katulad natin, na ating Pangulo, ang ating First Lady. Kaya napakasarap ng kanilang selebrasyon ng Araw ng Mga Puso. Wala silang problema. Muli po, si Kamanong.
nag-iiwan po ng mahalin natin ating bansa. Ipaglaban natin. Tiis-tiis lang po. May pag-asa pa tayo. Babangon tayo muli. Paalam. Bye-bye.